Magandang araw mga mag-aaral. Pag-usapan natin ngayon ang topic tungkol sa system analysis and design. Ito ay isang napaka-importanteng kaalaman sa ating subject na application development. Lalong-lalo na kayo ay nasa inyong capstone project at napaka-importante na mayroon kayong sapat na pagkaintindi kung paano gagawin ng maigi at ng buong husay ang iyong mga capstone project dahil dito magpapakita kung paano kayo paano nyo isinagawa ang iyong mga kaalaman sa inyong 3 taon na pag-aaral sa Bachelor of Science in Information Technology. So unang-una, pag ang isang mag-aaral ay magsimulang gagawa ng mga capstone project or yung mga information system, of course, napaka-importante yung pagpaplano. So ito muna ang ating tatalakayin. Ito yung system development life cycle. Ano ba yung kabuuan at buhay ng isang system development? So ang SDLC or System Development Life Cycle ay may 4 na fundamental phases. Ito yung planning, analysis, design, and implementation. So again, connecting with your ongoing capstone project, so napaka-importante na maintindihan natin itong mga iba't ibang phases na ito ng system development life cycle dahil course dito nagpapakita kung paano tayo rin mag-succeed sa ating capstone project. So lahat ng mga phases ay may mga steps din na ginagampanan which rely on techniques that produce a specific document files that provide understanding about the project. So importante rin yung bawat ginagawa natin sa ating ongoing na project ay kailangan ng pagdodokumento, yung pagsusulat, paglalagay ng mga bagay-bagay na alinsunod dun sa ating mga pinagplanuhan o pinag-uusapan sa isang team. Dahil dito nakalahad-lahat ang mga kaalaman at pagkaintindi tungkol sa project. And to understand the system development life cycle, each phases consists of steps that leads to specific deliverables. Ibig sabihin dito, lahat ng mga ginagawa natin ay tatapos dapat ng isang accomplishment. So dapat meron tayong nagawa. Every steps meron tayong sasubmit ng mga nagawa. So along the way maintindihan niyo ito dahil even now bago kayo makapunta sa mga susunod na
mga hakbang ay dapat meron kayong na-accomplish, na i-submit nyo yung mga dapat na may submit sa naitakdang schedules. And the system evolves through gradual refinement. Of course, lahat ng ginagawa natin ay hindi pa naman siya, kumbaga, perpekto or sakto doon sa kagustuhan, no? Gustuhan ng mga users o yung nagpagawa o kaya sa atin mismo, no? Sa atin mismo na gumagawa. So may mga gradual refinement. So ibig sabihin, inaayos natin paunti-unti hanggang sa kompleto na yung pagkagawa nito. So sa phase 1, which is planning, so this phase is the fundamental process of understanding why an information system should be built. Bakit tayo gagawa ng information system? Ano ang dahilan? So dapat konkreto yung rason o pagkaintindi bakit nyo gagawin ang information system na yan. So may mga bagay kasi na i-consider natin. Unang-una, may nagpagawa na kailangan na nyo gawin ang project na yan dahil merong nagpagawa. O kaya mayroong mga certain problems sa ating komunidad, sa ating kinalalagyan na kailangan ng agarang solusyon. So yung paggawa ng information system may be the one reason para magawa or ma-solve yung problema. So yun ang dahilan kung bakit tayo gumawa ng information system, maybe to solve a certain pressing problem. Pangatlo ay requirements, no? Kumbaga requirements yan. Dapat mayroon kayong gagawin para sa kumbaga parang kapalit ng isang bagay, requirements yan. So wala kayong pagpilian kundi gawin. So that's why as a student of Bachelor of Science in Information Technology, before you graduate, you are required to finish a capstone project. So that is a requirements. That's why wala kayong pagpipilian kundi gawin yun para makapag-graduate kayo. So tatlo yon yung dahilan. Unang-una, may nagpagawa ng information system. Kailangan yung gawin yan. Pangalawa, may mga pressing problems na nakikita natin at ang solusyon yun ay yung gagawin nyo na information system. Pangatlo, yung requirements, no? It is a necessity. Kung hindi nyo gawin yan, it might be a reason for something very serious. Ganun. So that's why you are obliged to create an information system in your case. Otherwise, you cannot graduate. The planning phase will also determine how the project team will go about building the information system. So, yung pagpaplano ninyo ngayon, no, as you are already been given a team to work together with. So, importante na yung pag-uusap, meeting the team, and then trying to point out kung ano yung mga dapat ninyong mga gawin, mga
i-accomplish at yung mga very specific din kasi mga deadlines. Otherwise kasi may mga time frame yan. Kung hindi nyo magawa yan in a certain period of time, then your project will be reduced to nothing. Wala nang kwenta yan dahil hindi nyo nagawa ng according to schedule. The planning phase is composed of 2 planning steps. So, una, during project initiation, the system business value to the organization is identified. So, pag nandyan na kayo sa project, no? Dapat naintindihan niyo kung ano yung mga kahalagaan ng project na yan or information system na yan doon sa organisasyon na nagpagawa. At paano rin makakatulong kung yung mga developers doon sa cost pag-cost cutting, no? Para naman mas mayroon tayong may kikitain. And during project management, the project manager create a work plan, stop the project, and put techniques in place to help the project team control and direct the project through the entire system development life cycle. So, may project manager kayo dyan, siya yung mag-assign na mga work plans, maggawa ng mga work plans, siya yung magtatalaga ng mga tao kung anong gagawin ng isang member of the team at ipakita kung ano yung mga techniques na dapat gawin para magawa, no? Yung project. Phase 2, yun yung analysis. So, yung pag-aanalisa naman na parte ng project management ay tutugunan yung mga katanungan. Halimbawa, kung sino yung gagawa ng system, anong gagawin ng system, o sino yung gagamit ng system, ano yung gagawin ng system, at saan ito gagamitin. So, ito yung mga analysis phase na dapat mga tanong na ito ay dapat ay na sasagot. So in your case, as you are now undergoing yung capstone project, ano dapat alam niyan, ano bang gagawin ng system ninyo? Sino ang gagamit niyan at saan ito gagamitin? So during this phase, the project team investigates any current system, identifies improvement opportunities, and develop concept for the new system. So accordingly, sa pag-aanalisa kasi kung meron kayong mga project, dapat alamin ninyo, imbestigahan ninyo yung mga existing na mga sistema. At ano yung mga improvements na pwede nyong gawin doon sa current na system. At ano yung mga opportunities dyan. No? It may help ease in the workload. Mas mapadali yung mga trabaho. Mas maraming magagawa. Yun ba yung punto ng iyong project? Bakit kayo gagawa ng mga information system for that matter? Kung wala naman siyang kaibahan dun sa existing na system, so ano pa ang rason bakit nyo gagawin yung system na yan? And this phase has 3 analysis steps also.
The three analysis step is, unang-una is the analysis strategy. So this is developed to guide the project team effort. This includes an analysis of the current system. So ano yung mga strategy na gagawin natin dito? It might be an observation, interview, di ba? Yung document analysis. So ito yung mga, ano yung mga strategy na gagamitin ninyo? And ano yung mga requirements gathering? Ano yung mga pag-gather yung mga requirements? So the analysis of this information lead to the development of concept for a new system. This concept is used to build a set of analysis model. So requirement gathering, mag-interview kayo niyan. Kakusapin nyo ng masinsinan yung nagpagawa, yung may-ari. Kasi nga, kung ano yung gusto niya, yun ang ibigyan nyo ng laman. Kumbaga, magiging substantialize yung idea na yan. Pero of course, hindi naman lahat ng mga requirement ng user o yung mga hinihingi ng user ay matutupad. Kasi nga minsan, hihingi sila ng napakataas na bagay na hindi naman na alinsunod sa alinsunod doon sa realidad. So, yan din ang purpose ng mga system analyst para gabayan din yung mga nagpapagawa kung ano yung mga nararapat para doon sa kanilang situation, no? Or to solve their problems properly. And pangatlo is the system proposal. So after this, pagkatapos nyong nag-analyze, nag-gather ka ng mga requirements, kung ano yung gusto ng mga nagpagawa, mga users, then magbigay na kayo ng mga proposal nyo. Paano ba gawin? Ano ang gagawin ng system? Paano gagawin ng system yung proposed system nyo? Makakatulong ba yan? It will solve the problems or not. So, doon nyo na ibigay yung mga proposal ninyo. So, napaka-importante yan na ma-convince nyo. Ma-convince nyo yung user o yung nagpagawa. Para sa ganun ay talagang magpapatuloy yung project. In your case, as a capstone student, yung proposal ninyo ay in the form of standing before a technical panel. So, bubusisiin lahat yan, yung proposal ninyo. Ano ang kainahan niya, yung proposal nyo. At paano siya ma-strengthen para magiging mas productive, viable yung project na gagawin ninyo. So the system proposal is the initial deliverables that describe what business requirements the new system should meet. So yung proposal nyo, yun na yung parang initial na ipapakita ninyo. Doon kayo magsisimula. Doon ang simula ng yung project, yung proposal. So the deliverable from this phase is both an analysis and high-level initial design for the new system. So, maybe ito na yung punto rin na meron kayong may papakita ng mga prototypes. Yung prototype, ito yung initial functionality ng system na meron na kayong may papakita anong gagawin ng system, though hindi pa siya refined or kompleto. And sa design naman, in this phase, it is decided how the system will operate in terms of the hardware, software, and networks infrastructure, the user interface, forms, and reports that will be used, and the specific program databases and file that will be needed. So dito sa design, pag-uusapan na yan ng team. Ano yung mga hardwares na kailangan
kailangan gamitin ng system, ano yung mga softwares, ano yung mga network infrastructures niya. That might be web-based or online, ganon. Or it might be a standalone or land-based, I should say. Pero dito sa design, talagang pag-usapan nyo na lahat ng mga bagay kung paano nyo paganahin yung napag-usapan ninyo na system na dapat nyo gagawin. So there are 5 design steps. Unang-una, design strategy. This clarify whether the system will be developed by the company or outside the company. So minsan, pag nag-design tayo sa malakihang developer company kasi, meron silang mga departments na yan. Every department will work on a particular phase of the project. At minsan sila ay kumukuha o ibinibigay yung trabaho sa mga catering company. May mga company na nagki-cater yung trabaho na yan. So binibigay nila doon kung wala sa kanila yung mga equipments, mga tools, or even yung mga tao, yung mga tinatawag natin ng mga expert sa areas na yan. So, design strategy, nasa inyo ba yung mga expert? Nasa grupo nyo ba? Or you need help from outside of your team, your organization. So, yan yung mga design strategy. And architectural design, this describe the hardware, software, and network infrastructure that will be used. So, minsan, ito na yung parang, kumbaga, paano ba mag-connect lahat, no? Yung both the hardware and softwares, as well as the network infrastructures. Paano nyo siya pag-isahin bilang iisang system na gumagana. And pangatlo, yung database and file specifications. So, importante rin ito na pag-usapan nyo kung ano yung database system na gagamitin nyo. So, usually, SQL, may SQL ang ginagamit. Yun yung mga database system na kung saan i-connect yung system natin. And program design, this defines what programs need to be written and what they will do. So ito na yung paano nyo siya lalagyan ng mga programs, no? O kaya mga paggagawa ng mga codes para sa system na yan. So maybe you, in your case as a team, no? Maybe some of you are expert in programming, so those experts or those who has knowledge in programming may take the task of writing the program for your project or information system. And the implementation phase. So during this phase, the system is either developed or purchased. In the case of package software. So sa implementation, so of course, install na natin yung system. So, sinasabi dito, ginawa ba yan ng mismong mga developer o binili yan tapos dinevelop na lang ng mas alinsunod dun sa kagustuhan ng nagpagawa. And then this phase is usually the longest and most expensive part of the process, yung installation. So, in your case, your system should be installed. Yung gagawin yung system, dapat naka-install yan. So, at your final, in your final defense, dapat yung mga heads ng mga offices na
ginawa nyo ng system ay uupo dun sa technical panel. And the phase has 3 steps. System construction, installation, and support plan. So, naggawa tayo ng mga system, in-install natin, and then ano ba yung mga support plan? Hindi naman pwedeng in-install nyo ng system, bayaan nyo na. So, may mga support plan pa dyan. No? Paano nyo siya tutulungan yung mga nagpagawa in case na mayroong nagkaroon ng problema or yung updates na tinatawag natin, yung system yung paano siya ma-update. So otherwise, yung system nyo will very soon or quickly proceed to obsolescence. So magiging obsolete kagad yan pag hindi nyo nilagyan ng updating niya. Or ito yung isa sa mga support plans na ginagawa ng mga developers. Okay, so hanggang sa muli at tabayanan yung susunod na video lectures na ating ipapublish. Thank you very much.